Magandang araw po sa ating lahat and welcome dito sa The Real Baptist Christian Apologia TV. Ito po ang inyong likod, Brother Pastor R.A. Fuentes. At ngayon pong umaga o ngayong araw na ito, ating tatalakayin ang tanong na totoo ba natatag ng Panginoong Hesukristo itong Roman Catholic Church? Ito po ang ating tatalakayin, mga kapatid. Una sa lahat ay titingnan muna natin yung mga biblical facts. No? Tingnan natin ito. Meron po tayong presentation. Gusto ko share dito, mga kapatid. At isa-isahin po natin itong mga nandito. Alright. So, unahin natin yung mga biblical facts, mga katotohanan na nasa Biblia. Una sa lahat, ang Panginoong Hesukristo ay hindi po nagtayo ng iglesia at pinangalanan po niya ito. Alright, meron po tayong batayan sa Matthew 16:18 na ang Panginoong Hesukristo ay nagtayo ng iglesia or kanyang iglesia. So ito po ay hindi tinawag na pagtawag sa denominasyon. Okay? So wala pong hindi po denomination ang kanyang itinatag. Ang sabi po niya, "And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Ito po yung nakasulat sa Matthew 16:18. Pero yung konteksto dyan nanggagaling po sa verse number 13. Kaya dito, tama po na ang Panginoong Hesukristo ay nagtayo ng kanyang iglesia. Ito po ay eklesia at hindi po ito relihiyon. Magkaiba po yung relihiyon at saka Ecclesia. Okay, kaya hindi po patunay ang pangalan. Ang pangalan ng inyong grupo ay hindi po patunay na yan po ay katotohanan, na batayan upang sabihin po ninyo na kayo po ay itinatag ng Panginoong Hesukristo. Kaya isa pong napaka weak na argument o patunay na ang inyong samahan ay basahin nyo sa Biblia, gayong alam po ninyo na nauna po ang Biblia bago po sa inyong samahan, kaya natural, yung mga puno ninyo, yung mga founder ninyo, pumipili po sila ng mga kataga na mababasa sa Biblia para at least may pang-uto at pangluloko, pangliligaw sa mga tao. Lalo na po yung mga hindi marunong sa logic, na tunay na logic. Okay? At tinatawag po yan sa logic na fallacy of equivocation. Yung kukopyahin mo ang kataga sa Biblia, kunwari, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos, o anuman ang mga mababasa dyan na kataga sa Biblia. Tapos, ipangalan mo sa iyong samahan, tapos sasabihin mo, kayo po ang tunay na iglesia, isa pong kahangalan yan, isang kalokohan. Isa pong kalokohan, fallacy po yan sa logic dahil kahit ikaw man o ako, kung kukopyahin natin ang pangalan ng nasa Biblia, ipangalan natin sa ating anak o kanino man, hindi po magiging iisang tao yon. Kaya kahit ang buong Biblia, ipangalan mo sa iyong kulto, hindi po magiging tama ang inyong kulto. Alright? So, ito po, biblical na katotohanan, ito po mga kapatid, that Jesus Christ built His church. So, pangalawang katotohanan, ito ay meron pong pangako niya na sasamahan niya hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya ang Roman Catholic Church ay meron po silang ganitong patunay. Meron po silang ganitong claim na ito po ay hindi mawawala. Which is napakagandang claim yon. Nga lang, titingnan natin kung yung claim na yan ay makatayo ba sa pag-aaral sa Biblia at saka sa mga references na mga ginagamit. Kasi po, madali lamang po mag-claim. At tayo man ay meron po tayong claim. Patunay dyan ay yung mga non-secular references o kahit sa mga secular references na may claim din ang Baptist churches na tayo po ay itinatag ng Panginoong Hesukristo, pero yan po ay patitibayin natin doon sa Biblia. Nga lang, itong RCC ay hindi mo mapatunayan sa references, ay hindi mo pa rin mapatunayan sa Biblia. Kaya yan, no? Sabi po diyan, sasamahan niya hanggang sa katapusan ng mundo.
Kaya kung ang inyong iglesia po ay lumitaw lamang 1900s, pataas, hindi po yan ang totoong iglesia agad. Automatic po yan na hindi ang tunay na itinatag ng Panginoong Hesukristo. By the way, ang mamaya atin namang i-define naman natin ito. Diretso lang tayo para diretso po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya dito sabi po sa Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, ang sinabihan po dito, ang kanyang mga disipulo, ngunit, since ito ay, nagsasabi po dito, even unto the end of the world, that means ito po yung iglesia na sasamahan niya. At patunay po, Efeso 3:21, sabi ng Apostol Pablo, unto Him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen. Ayan, makikita po natin, no? Throughout all ages, talagang in the church, yung kaluwalhatian ng Diyos o ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng kapanahunan. Alalahanin po niyo mga kapatid na yung itinayo ng Panginoong Hesukristo na iglesia sa ibang mga talata, ito po'y tinatawag na kanyang katawan. Kaya kung ang inyong iglesia ay lumitaw lamang, meron po kayong turo na ang tunay na iglesia itinayo ng Panginoong Hesukristo, 1st century, tapos sa 2nd century, 3rd, 4th, and 5th, pataas ay wala na, tapos kayo po ay naitatag 1914, 1980, mga 1900s, 1800s, ay tinayo kayo doon na wala pong katotohanan ang inyo pong sinasamahan. At hindi po yan ang itinayo ng Panginoong Hesukristo. Dahil ang iglesia na kanyang sasamahan at saka yung kanyang kaluwalhatian na nandoon ay ito po ay katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po malabo na paniniwalaan natin na yung katawan ni Kristo ay nawala tapos ulo na lang ang naiwan. Naging pugot ulo ba ang Panginoong Hesukristo sa ilang mga panahon tapos lumitaw lang kayo 1800s to 1900s tapos sasabihin na tunay na iglesia? Pinapasadahan lamang po natin yung mga made in the Philippines cults at sa iba pang mga kulto na naitayo lamang 1800s to 1900s. Kaya, yan, at least maganda ang claim ng Roman Catholic Church na sila po ay nanggagaling pa raw sa Panginoong Hesukristo at ng apostol, no, mga apostol. So atin po yung titingnan ngayon. So dito, ano pa yung mga katotohanan dito? Isa sa katotohanan sa Bible, yung church na Greek is ecclesia, is called out assembly. Ayan, no? Yan po ay called out assembly. Ang ibig sabihin po sa church ay mga tao. Hindi po yung building at hindi po yan relihiyon. Ayon sa Biblia, ang relihiyon po ay triskeia at hindi po yan ecclesia. Dalawang salita po yan, ang meaning po ng ek is out of, and then kaleo is to call. Kaya called out assembly ang ibig sabihin doon. Mga tao po ito. Sabi dito, calling out, that is concretely a popular meeting. Popular meeting, especially a religious congregation, Jewish synagogue, or Christian community of members on earth, or saints in heaven, or both. Assembly, tapos church. Okay? Yan po tandaan po natin yan. So, pang-apat ay ang pagkakailanlan ng unang iglesia ay hayag sa Biblia. So, ang mga biblical facts dito, since meron po tayong nababasa sa Biblia na ang Panginoon Hesukristo nagtayo ng iglesia, meron pong pagkakilanlan ang unang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Meron pong pagkakilanlan. Kaya dito, titingnan natin una sa lahat ang mga claim. Okay? Biblically, ang claim ng Roman Catholic Church, kung sila po ay tatag ng Panginoong Hesukristo,
yun bang pagkakinlanlan ng unang iglesia ay nasa kanila ba? Nasa kanila ba yung characteristics ng iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo na mababasa natin sa Biblia? Una sa lahat, meron po silang sinasabi na ang church po ay one, isa. Ayan po ay half-truth na. Half-truth na po ang church na isa dahil sa Biblia, marami po tayong mababasang mga kataga na churches. Una sa lahat, ating babasahin po dito sa Galatia 1. Okay, meron pong churches po dito mga kapatid na all the brethren which are with me unto the churches of Galatia. Ayan, no? So, bakit meron pong maraming churches, plural? So, ibig sabihin, ang katotohanan po, mga kapatid, ang katotohanan ay meron pong dalawang makikita natin na churches dito sa Bible or churches. Kahulugan, no? Meron pong salitang church which is one, yun yung itinayo ng Panginoon Jesucristo, 'di ba? Sabi niya, I will build my church. Isa po 'yun. Ayan po yung body of Christ, no? Yan po yung tinatawag niyang body of Christ. Pero sa ibang mga talanta, meron pong mga churches, maraming churches. Kahit nasa Revelation, meron po tayong mababasa sa Revelation na 7 churches. So bakit po maraming churches, gayong isa lang naman ang itinayong church ng Panginoong Hesukristo? Dahil ang katotohanan po mga kapatid is that meron pong tinatawag na local churches o yung physical na gathering of people at yan ay tinatawag din na church at marami pong local churches. Kaya dito kung titingnan niyo po ang Biblia, ito pong Corinto, itong Roma, local church po ito. Ayan, no? In fact, basahin natin yung Roma din. Okay, dito sa 16:16 na ginagamit ng mga taong ano. Okay, sabi dito, salute one another with unholy kiss. The churches of Christ salute you. Ayan, no? So marami, ilan ba yung churches of Christ o ilan ba yung church of Christ? Maraming churches dito. Kaya ito pong Roma, mayroong lokal ng Roma, meron pong Corinto, merong nasa Galatia, mga kalipunan ng tao, tinatawag po yun na church. Tinatawag po yun na church. Assembly, mga kapatid. Assembly ng mga mananampalataya. Ngunit, ito din pong body of Christ na tinawag din pong church ay isa lang. Okay? Isa lamang po, kaya magkaiba po itong dalawa. Magkaiba po ito. Ito po, one faith. Ito, there is one body. So, ano yung body na yan? Mga kapatid, sa Colossus 1, ang body na yan is in verse number 18. He is the head of the body, the church. Ayan. So, yung body po is yung iglesia. Hindi po maraming body o maraming iglesia. So bakit po, papaano po yan na nasa Biblia, mababasa mo churches? Bakit? Kasi po meron pong literal, physical na mga churches sa panahon, sa mata ng tao, may kalipunan na taga Colosas, Ephesus, Corinth, yan po ang mga churches. Pero silang lahat as churches na maraming local churches, sila po ay isang church na tinatawag na body of Jesus Christ. Bakit? Isa lang ang body, isa lang ang head. Okay, nabasa po natin doon kanina na isa lamang po ang head, isa lamang po ang body. There is one body. Okay? Yun yung body of Christ. So ano ba ang kaibahan ng body of Christ tsaka itong mga churches na local churches? Ang kaibahan po dito, isa sa kaibahan ay sa mga local churches, itong kalipunan ng mga tao, mga kapatid, ay ang tao ay maanib o kaya maging membro dyan sa pamamagitan ng bautismo. So, nung sila'y nabautismuhan, sila po ay na-added unto them. Okay? Sila po ay added unto them. Idinagdag sila sa mga tao. Itong mga
nasa 100 at 120, no? 120. So itong 3,000 souls, okay, sila po ay idinagdag. There were added unto them. Pero ang church na body of Christ, ito po ay added by the Lord. Okay? The Lord will be the one to add to the church yung mga maliligtas. So, ito na po ang katotohanan. Ang katotohanan po mga kapatid is pwede kang maging membro sa local church, ngunit hindi ka naging membro sa body of Christ. Pwede mong sabihin, ligtas ka, kaya ka bautismuhan, at maging membro ka sa local church. Pwede mong sabihin yan. Pero, ikaw yung gustong madagdag doon, o kaya yung tumanggap sa iyo, yung mga tao, ngunit hindi po alam ng mga tao na tumanggap sa iyo na ikaw po talaga ay totoong sumampalataya, ngunit sa Diyos ay malinaw na malinaw yon. Kaya ang Diyos po ang nagdaragdag sa kanyang katawan, sa iglesia, kung ikaw po ay naligtas. So ito po mga kapatid ay and the Lord added, kasi continuous po ito, daily, diretso pong added, dinagdag ng Diyos sa iglesia, bawat araw, kada araw idinagdag yung mga maliligtas. So continuous po na may maliligtas every day. Pero ang kanyang pag-narrate dito is past tense dahil natapos na po ang pagdaragdag. Dito po sa isinulat mo ito ng time, isinulat ni Dr. Lucas. Okay? Kaya yan po ang isa sa kaibahan. Pero later on, atin po yung pag-uusapan. So, again, ang punto dito is, ito po ang punto natin. Ang punto natin dito mga kapatid ay, ayan o, yung one church. Naniniwala tayo, meron pong one church. Kaya nga mga kapatid, tayo magkakapatid. Tayo po ay mga membro lamang sa body of Christ kahit kayo po ay nasa ibang lokal. Kung tayo ay mga totoong sumampalataya, totoong ligtas, kahit magkaiba tayo ng lokal, tayo po ay kaisa sa body of Christ. Ulit-ulit natin yan. Kaya wag nating i-claim na ang ating local church, yun lamang ang totoo. Mali po yun. Dahil dinideny natin yung ating mga kapatiran sa ibang lokal. At hindi rin natin masasabi na ang ating local church, ito rin po ang body of Christ. Mali. Dahil marami pong mga local churches. Kaya nga tayo ay bahagi lamang. Ang lokal po namin dito sa Tabunok, Cebu City ay bahagi lamang ito sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Hindi po ito the body of Christ, but this is just member of the body of Christ. Okay? Alright. So, ngayon ay ating kilalanin yung mga katotohanan na ipinahayag sa atin sa Biblia patungkol sa itinatag ng Panginoong Hesukristo. Ang kanyang membro dito ay saved and baptized believers. Now, we are talking of, ito po ay sa mata ng tao. Okay? Yung saved and baptized believers, ito ay sa mata ng tao kasi hindi po tayo nagbabautismo ng mga sanggol, number 1, hindi rin po tayo nang babautismo ng mga hindi sumampalataya. Pero ang ultimate na makakakita sa puso ang Diyos kung ito ba'y idinagdag niya sa kanyang katawan. Ngunit sa mga membro natin, okay, sa mga membro dito sa unang iglesia, sila po ay sumampalataya at saka sila po ay mga ligtas na at saka nabautismuhan. Pagkatapos po nilang naligtas, sila po ay binautismuhan at naidagdag sa iglesia. So they are called Church of God, Churches of Christ, tinawag silang saints or called to be saints. Ayan. So mga banal, ayan, mga banal. Hindi mo kailangang i-canonize para tawagin kang banal. Dahil pagka ikaw ay naligtas, ikaw po ay banal ng Diyos. Kaya ayan po, ang address sa mga sumampalataya, mananampalataya ay mga saints o mga
banal. Okay, yan po yung membro. O ngayon, ang tanong, no? Sa Biblia muna tayo. Ang tanong, ito ba ay description ng Iglesia ng Roman Catholic Church? I doubt dahil po hindi po nila masabi na sila po ay tiyak sa kanilang patutunguhan o sa langit. Una sa lahat. Pangalawa po, meron po silang doktrina na Mass of the Dead. Mass of the Dead. Ibig sabihin, walang katiyakan dahil kailangan pa silang ipanalangin upang mapunta sa langit. Papunta pa lang silang purgatorio. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi sila ligtas na, ang ibig sabihin, hindi na maimpyerno. Pero pwede nilang sabihin na ligtas na raw sila. Ligtas na raw sila, ililigtas, ligtas, patuloy na ililigtas, maraming ganyang sinasabi, pero hindi na ako gumagamit ng mga ganyan minsan ang gagamitin ko po kung sila ba'y nakatanggap ng buhay na walang hanggan, yun po yung kaligtasan. Kung minsan sasabihin ko po kung sila ba'y tiyak na mapunta sa langit at hindi na mapunta sa impyerno, hindi lang tiyak mga kapatid. Pero pag gagamitin niyo yung save, kayo ba'y ligtas na? Sasabihin niya, oo, ligtas na. Pero pagka sabihin mo, tanungin mo, tiyak ka nang mapunta sa langit kahit anong mangyari? Bakit? Kasi po sila ay anti-osas. Kaya dyan pa lang, dito pa lang sa members, palpak na po ang Roman Catholicism. Ang Roman Catholic Church, palpak na dito. Dahil ang tunay na iglesia, sa pagkakilanlan dito, sa tunay na iglesia, ang kanilang mga membro dito, mga ligtas. Tingnan pa natin dito mga kapatid, dito sa Efeso 2, dito sa 1. Sabi dito sa Efeso 1, ito po ang mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo na in-address ni Pablo, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Teka Alright, sisilipin ko lang sandali itong live stream natin. Okay. Alright. Yeah. Wala pa. Mingi lang ako ng tubig. Sisilipin ko lang itong screen natin. Alright, so dito nga, in-address ng Apostle Pablo, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints. To the saints. By the way, yung mga saints ng tunay na iglesia ay hindi po kinanonize ng iglesia upang maging saints. Ito po ay mga mananampalataya. Sila po ay tinawag to the saints which are at Ephesus. Kaya ito po ay mga saints, mga kapatid. Now, dito po sa Efeso 2, sila po ay mga ligtas na. At sila po ay tiyak na sa langit dahil sila po ay nabuhay na, raise us up, that is past tense, and then made us sit together in heavenly places. Nakaupo na, together in heavenly places in Christ. Kaligtasan po ito, kaya ang mga membro dito ay mga ligtas kahit na doon sa ating binasa kanina. Idinagdag po ng Diyos, yung maliligtas every day. Okay. So, dyan pa lang po ay palpak na po yung Roman Catholic Church. Okay? Atin pong kinikilala mga kapatid ang mga membro. Right. Number 2,
kilalanin natin yung mandate. Meron pong mga membro, meron pong mandate ang tunay na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Ano ba ang mandate dito? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ito po yung mandate niya. Go ye therefore and teach all nations. Turuan, ang sabi diyan, no? Turuan. Teach all nations, tapos bautismuhan sila. Turuan, bautismuhan, tapos sila po ay doktrinahan, no? Turuan pa, i-disciple, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Yan po yung mandate, ano? Yan po, isa-isahin natin. Yeah. Isa-isahin po natin mga kapatid ang mandate. Sabi dito, ang order ng kanilang practices sa mandate po ng Panginoon Hesukristo ay preach the gospel. Teach all nations. Wala pong iba silang ituro kundi ang ebanghelyo. At ito po ay malinaw sa aklat ng gawa. Letter B ay baptize those who believe. Hindi po sila nagbabautismo ng mga sanggol. Okay? Ito po ang mandate. Kaya nga, yung gospel about the Lord Jesus Christ, ang tatanggap doon o sasampalataya ay bautismuhan. Hindi lahat ng tao bautismuhan, hindi po. Kasama sanggol, hindi. Hindi ganyan ang practice ng ang tunay ng iglesia. Teaching them all things which Jesus Christ commanded them. Teaching them to observe or to do. Ayan pala yung mandate. Kaya, tingnan nyo po, si Apostol Pedro, ano ba ang kanyang ginawa? Practical po ito sa aklat ng gawa. Ito po ay history na ginawa nila yung mandate. So dito, ang ang Apostol Pedro dito, siya po ay nangaral patungkol kay Jesus Christ. Sabi niya dito, then Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pagkatapos dyan, sa verse 41, then they that gladly receive His word were baptized. Now, I want you to read everything. Hindi lamang sa 38, but pataas mula noong si Pedro ay nangaral. It is all about the gospel, the Lord Jesus Christ. Nangaral po ang Apostol Pedro. Tapos then they that gladly receive His word were baptized. Yun lang sumampalataya. Hindi po sila ng bautismo ng lahat ng mga tao, lalo na po yung mga sanggol. Hindi po. Wala pong mga sanggol na binautismuhan ang mga apostol dahil ang unang itinuro ni Kristo, teach all nations. Hindi sila ng bautismo agad. Baliktad po, bautismuhan mo, paglaki, tuturuan. Baliktad po yan. Ang mandate po is turuan muna ng gospel, bautismuhan, tapos gawing alagad. Verse number 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Kaya naging disipulo na ngayon sila. Tinuturuan sila ngayon ng doktrina ng mga apostol. Yan yung mandate. At ito po ay hindi ginagawa ng Roman Catholic Church. Kaya malabo po ang claim na sila po itinatag ng Panginoong Hesukristo, biblically speaking. Uunahin natin Biblia. Maya-maya yung mga references. Alright? Malinaw po. Meron pa silang message. Merong message. At dito po tayo, letter C, yung kanilang mensahe. Yung message. Kaya ito yung pagkakilanlan ng unang iglesia na hayag sa Biblia. Its members, save and baptize believers. Its mandate, preach the gospel, baptize those who believe or receive the message. And then,
It's message. Okay? Ang message po is the gospel of Jesus Christ. Tingnan niyo po ang Apostol Pedro. Ano ang kanilang mensahe? Wala pong isang apostol sa Aklat ng Gawa nung lumago ang iglesia, wala pong isang apostol na nangaral ng relihiyon. Ito yung aming relihiyon, umanib kayo dito. Yan ang challenge natin sa mga kulto. Lalo na po sa Roman Catholic Church, ang challenge po natin, magbigay ka sa Aklat ng Gawa, magbigay ka ng isang apostol na nangaral ng kanilang reliyon. Ito ang tatag ni Kristo. Umanib kayo sa amin upang kayo ay maligtas. Walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Sinong apostol ang ganyan ang pangangaral? Dahil ang message, meron pa, sinong isang apostol nangaral about kay Maria sa Aklat ng Gawa? Makikita mo sa message, ang pagkakinlanlan sa tunay na iglesia, yung mensahe, alam na alam natin. Ano ang mensahe ng Apostol Pedro sa Aklat ng Gawa? Neither is there salvation in any other. Wala nang ibang kaligtasan sa iba pa. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ang aral at mensahe ng tunay na iglesia ay ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, nasa Panginoong Hesukristo siya lamang ang makapagliligtas. Wala nang ibang makapagliligtas. Ito yung kanilang mensahe. Hindi sila nagmensahe, kami ang tunay na iglesia. Kami ang tayo ng iglesia. Hindi sila nangaral about kay Maria. Ay may lalong-lalo na, hindi po sila gumawa ng mga larawang inanyuan, niyuyukuran nila at pinagsilbihang ito. Tapos nagpo-prosesyon dyan sa mga daan-daan. Hindi po. Malinaw po kahit sa kanilang mensahe, neither is there salvation in any other. Pakinggan naman natin itong si Pedro pa rin sa Acts 15:11. Ano ang sabi ng Apostol Pedro dito? But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. Meron ba kayong nababasa dito? Na upang maligtas, kailangan mong gumawa ng mabuti? Sundin ang 7 sacraments, meron ba dito? Kahit isang talata sa Aklat ng Gawa kung saan diyan kasi lumago ang iglesia. Diyan kasi mababasa natin ano ang mga messages o kaya mensahe ng mga apostol, ang unang iglesia sa labas, sa mga hindi kaanib. Ito yung kaniyang dapat na titingnan natin. Meron ba kayong ganitong aral? Na through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved. Kasi po, hindi po grace yung mabubuting gawa. Hindi po yan grace. Yan po ay utang. Yun po sa Apostol Pablo. Tingnan natin sa Apostol Pablo. Ito, mensahe ito ng unang iglesia. Tapos claim kayo ng claim. Ito, Apostol Pablo naman. Anong sabi niya? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Ito, taga-Roma. Mga kapatid. Tingnan natin mamaya sa Aklat ng Gawa. Dito tayo muna sa Roma. The gospel of Jesus Christ, ang mensahe, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Ito po'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas o kaligtasan sa bawat isa na sasampalataya. Wala pong gawa dito na sinasabi ng Apostol Pablo. Ito yung Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ano pa yung mga sinasabi niya dito? Ito, Apostol Pablo sa Aklat ng Gawa. Nung si Apostol Pablo itinanong sila ni Silas, tinanong po sila ng Philippian jailer. Sabi ng Philippian jailer, ano bang dapat kong gawin upang maligtas? Ito yung ating hamon sa mga kulto na lalo na po yung mga CFD dyan. Angkin kayo ng angkin. Itinatag kami ni Kristo. Kami ang tatag ni Kristo. Ang tanong, sagutin mo ang tanong ng Philippian jailer, what must I do to be saved? Sagutin mo yan kung parehas ba kayo ng sagot ni Apostol Pablo at ni Silas. Ang sabi ni Apostol Pablo, and they said,
Si Silas at si Apostol Pablo believe on the Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, itong mga unang iglesia na ito po'y tinawag na Kristiyanos dahil sa kanilang bukang bibig na puro Kristo Jesus Christ. Puro Jesus Christ, hindi po Maria, hindi po Santo Niño, hindi po Black Nazarene, hindi po yung mga San Miguel, sino pang mga Santol, Santander, hindi yan bukang bibig ng mga tunay na Kristiyano. Kaya nga tinawag silang Kristiyanos dahil ang kanilang bukang bibig, mensahe nila, pamumuhay nila, sila po ang kanilang leader ay talagang Panginoong Hesukristo. Puro Hesukristos, Kristos. Kaya nga sila po'y nabansagang Kristiyanos. Sila po'y mga followers at saka mga messengers ng Panginoong Hesukristo. Yan ang pagkilanlan ng tunay na iglesia na unang itinayo ng Panginoong Hesukristo. At hindi po yan ang mensahe ng mga Roman Catholic Church. Ayan, ito po ay pag-aaral sa relihiyon. Huwag niyo po itong iisipin na paninira dahil hindi po tayo kailanman at hindi po kailangan kayong siraan. Hindi po kailangan kayong siraan. Ito po ay paghahayag sa katotohanan. Kasi po, kung mapapatunayan po ninyo, dyan kami. Ako mismo una magpabautismo, lahat ng mga membro ng Bible Baptist, kung mapatunayan po ninyo. Tingnan nyo sa mensahe pa lang, wala na. Sa message, wala na. Sa mandate, wala. Palpak Palpak. Ngayon, meron pang management. Ano yung kanilang management o governance? Ang governance po ng unang iglesia ay local or autonomous. Si Kristo lang ang ulo at lahat na po ay membro na. Wala pong ni isang tao na namuno sa lahat ng iglesia na nasa Biblia. Wala po. Hindi si Pablo, hindi si Santiago, hindi si Pedro, lalong-lalo na hindi si Pedro at ibang mga apostol. Local or autonomous po ang kanilang pamamahala. Ang bawat lokal ay pinamamahalaan ng mga elders, pastors, bishops. Wala pong isang tao na namahala na tinatawag na overall servant o kaya pope. Walang ganyan sa Bible. Wala po. Sa management pa lang, wala na. Bagsak. Walang isang tao na namamahala. Sino? Si Pablo, si Pedro, maya-maya, tingnan natin yung Pedro kung siya ba talaga ay nangulo sa lahat ng mga iglesia sa Biblia. Sa Biblia muna, kahit na kung titingnan mo mga kapatid, ang Apostol Pablo siya yung napakaraming sulat para sa iglesia. Kaya nga naniniwala ang dating daan ni Soriano, naniniwala sila si Pablo. Kasi kung ako ang papipiliin, parang mas po pa si Pablo kaysa ni Pedro Kung ako ang papipiliin, pero wala po mga kapatid kahit man si Pablo mismo, hindi niya sinabi na siya po ay Pope. Hindi niya sinabi yun. Kaya hindi rin po siya nagturo dahil lokal po ang pamamahala. Tingnan niyo po mga kapatid, tingnan natin una sa lahat, yung lokal na management ng tingnan mo. Dito sa unang konseho, makikita natin sa unang council ng Jerusalem, meron po silang issue about sa kaligtasan. May mga nagtuturo na magpatuli upang maligtas, sundin ang kautusan ni Moises. Yan. Okay, keep the law of Moses. May mga nagtuturong ganon. Kaya ito po ay unang council. So, the apostles and elders came together for to consider of this matter. So, ito po nag-meeting po ang apostles and elders. Tingnan nyo po. And when there had been much disputing, ayan nagdi-dispute sila. Sila po'y nagdebate doon. Because of that, tumayo si Apostol Pedro at nagsabi, men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us
that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. And God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Ayan o, turo ng Apostol Pedro ha, purifying their hearts by faith. May turo ba ang ganyan, ang Roman Catholic? Now therefore, why tempt ye God? Nagtanong lamang po si Pedro. Yung kanyang nagtanong siya, now therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples? Sabi niya, nagtanong lang siya, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved, even as they. Then all the multitude keep silence. Sila po ay tumahimik. And gave audience to Barnabas and Paul. Hindi pa sila hindi pa sila kumbinsido. So ngayon, pinakinggan nila si Barnabas at si Pablo, declaring what miracles and wonders God hath wrought among the Gentiles by them. Pagkatapos, and after they had held their peace, tumahimik na naman. Tumayo ngayon si Santiago. Kaya ang mga iglesia ni Kristo naniniwala, si Santiago daw, yung iisang namamahala sa buong iglesia dahil dito, pambira. Hindi man lang nakatama. Si Santiago, sabi niya, men and brethren, hearken unto me. So, uunahin natin muna dito si Pedro. Si Pedro, mga kapatid, hindi siya yung Pope dito. Hindi po isang tao na mahala sa lahat ng iglesia, siya yung Pope. Wala, hindi po makikita dito sa Biblia. Dahil nung tumayo si Santiago, si Apostol Pedro, wala pa. Wala pang nangyari. Ngayon, tumayo si Santiago. Ayan. Simeon, sabi niya, hath declared God. Sinabi. So, sabi ni James, ayan, declared ni Simon Peter na binisita niya yung mga hintil. Okay? And then, unto this, agree the words of the prophets as it is written. Ginamit pa ni Santiago yung nakasulat sa mga propeta. Ginamit niya ang Biblia upang hahatol dito. Upang humatol. Ginamit niya yung Biblia as it is written. Hindi po yung sinasabi nila na kung ano yung sasabihin ng Pope ay okay, yun yung masusunod. Walang ganyan eh. Kaya minsan mga pastor, huwag kayong umastang Pope. Huwag tayong umastang Pope. Ang ating authority, hindi po si pastor ang authority ng Baptist. Ang authority ng Baptist ay ang Biblia. Pagka ang pastor magtuturo o kaya ano man sasabihin niya na wala sa Biblia, hindi po yun authority. Ang authority po, ang Biblia, kaya tayo Baptist, dahil the Bible is the sole and final authority natin. Kaya huwag tayong umastang Pope. Dahil dito po ay ginamit pa rin ni Santiago yung salita ng Old Testament as it is written. Okay. Now ngayon, dito nagbigay ng hatol si Santiago, wherefore my sentence is that we trouble not them. So ito yung kanyang hatol. Huwag natin silang gambalain. Huwag natin silang gambalain which far from among the Gentiles are turned to God. But we write unto them, okay? Sabi niya, but we write unto them, dinadala niya palagi yung iglesia, tsaka yung elders. Ito sabi, verse number, then it pleased the apostles and elders with the whole church. Okay? To send chosen men of their own, ayan, makikita mo. And they wrote letters by them. Ano po ang address? The apostles, elders, and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Sicilia. Sino daw? Ang heading? The apostles, elders, and brethren. Hindi sinabing, the Pope Peter. The Pope Peter. Siya po yung heading ng letter. Hindi po. Ang heading, the apostles, elders, and brethren.
Sila po, the whole church. Yan. Ha? Walang ni isa. Ito pa sabi ng Apostol Pablo. Oh. Ito sabi ng Apostol Pablo. Tingnan niyo po. Wala pong isang tao. Pinaparatangan tayo na, bakit meron kayong namamahala? May mga pastor na mamahala sa bawat lokal. Pero walang iisang tao lang namamahala sa buong iglesia na nasa Biblia. Wala po. Ito sabi ng Apostol Pablo, tingnan natin. Meron bang Pope Apostol Pablo? Pope ba si Pedro? Siya ba yung namuno? Tingnan natin ha. But when I saw that they walk not uprightly according to the truth of the gospel, dito tayo sa sinabi niya sa 12. Hindi. Verse number 9. Okay? And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, actually tinawag pang, meron pang seem na para bang mga haligi. Ano ba ito sa Tagalog? Para bang husim, hindi naman ito talaga haligi sa akin. Ito verse number 9. Verse 9 at nang makita, saan ba dito? Wala, no? Wala dito yung ano. Wala dito yung ano. Verse number 9. Okay. Dito sa verse number 9 sabi, and when James, Santiago, si Pedro at si Juan, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship that we should, sabi they gave to me. Hindi po si Pedro lang. Sa Bible po, hindi po Pope si Pedro. Ngayon, tingnan po natin yung sinasabi ditong talata. Okay? Dito po sa 16:18. Ang problema kasi 16:18, ang sabi ni Jesus Christ dito, I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock, sabi niya sa English, thou art Peter, ikaw ay Pedro, and upon this rock, hindi niya sinabi, and upon you, I will build my church. Hindi po. Si Pedro ay kasama sa church. Kaya hindi pwede na ang church na kasama si Pedro, itatayo pa kay Pedro. Hindi po. Kaya nga, napakaganda ang mensahe ng ang ginamit ng original na language ng New Testament, Greek Magkaiba po yung Petros at saka Petra. Magkaiba po yung Petra at saka Petros. Kaya sinabi ni Kristo, ikaw ay Pedro at sa batong ito, this rock, hindi po upon you, Peter. I will build my church, hindi po. Ngunit ito para kay Pedro, I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Tapos magpapalusot naman kayo, basta makatanggap ng ayon sa Biblia, ang makatanggap ng susi ay siyang tatawaging Papa. Walang ganyang sinabi ang Biblia na pagka makatanggap ng susi, tatawaging Papa. Ito pong Isaiah 22:21, ito po ay patungkol kay Eliakim. Si Eliakim po ay talagang, siya po ay binigyan ng susi sa bahay or sambahayan ni David. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. So he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Ito po ay prophecy kay Kristo. Hindi po ito sinasabi ang makatanggap ng susi ay tatawaging Papa. Hindi po ang sinabi dito, he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem. He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. Hindi po, he shall be called a father. Hindi ganon. Tinawag. Kasi po yung father, marami pong dito, marami pong kahulugan ng father Sa salitang father, marami ang kahulugan. He shall be a father
to the inhabitants of Jerusalem. Pwede mong tawaging originator, pwede mong tawaging dakila, okay? So, yan po ang ibig sabihin dyan. At hindi po yan keys of the kingdom of heaven. Yan po ay key of the house of David. Kaya ito ay tumutukoy ito sa Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po ang Revelation. Ganyan na mga salita. Revelation 3, chapter 3, verse number 5. Sabi dito, or 3:15. 3:7. Anong sabi? Unto the angel of the church of the Philadelphia, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. Propesya yan, at magkaiba po, key of David, tsaka yung keys of the kingdom of heaven. Tingnan niyo po yung keys of the kingdom of heaven, kung yan ba ay isa lang. Sabi diyan, keys, marami po. Dahil ang ibig pong sabihin, ang kingdom of heaven kasi, ang keys of the kingdom of heaven, si Apostol Pedro, siya po yung nagbukas sa Ebanghelyo or sa kingdom of heaven, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa mga Hudyo, Acts chapter 2. Sa Acts chapter 10, binuksan din niya yung kingdom of heaven sa pamamagitan ng pamangaral ng Ebanghelyo sa mga Hintil. Kaya, plural, keys, magkaiba po yan. Hindi po siya tinawagan. Sabi po dito, whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever shalt thou loose on earth shall be loosed in heaven. Ito, malinaw na siya ang sinabihan dito, ngunit hindi po huminto ang Biblia niyan. Sinabi po yan mismo sa kanilang lahat. Ano pa yung sinabi dito sa 18? Tingnan natin. Verily I say unto you, plural, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Ang iglesia po, ang ibig sabihin po dito, back up po sa iglesia talaga, yung langit, yung kapangyarihan ng langit, back up yung iglesia. Bakit? Kasi po ang iglesia ay hindi magtuturo, magsasalita, magdidesisyon kung hindi galing po sa desisyon ng langit, which is the Holy Spirit na ipinangako dito sa iglesia. Kaya wala pong papasi dito. Never pong merong papasi. Bakit, mga kapatid? Una sa lahat, so kung atin pong tatalakay mismo or tingnan natin yung sulat ng Apostol Pedro. Sinabi man ng Apostol Pedro, siya po ay Pope. Sabi niya dito sa kanyang sulat, the elders which are among you, okay, plural, which are among you, kasi nga pakainin daw ang tupa. Isa sa mga palusot na si Pedro daw, ang Papa, dahil siya yung pinapakain sa tupa. Ay marami pong nagpapakain sa tupa ng iglesia noon, hindi lamang si Pedro. Kahit buhay pa si Pedro, maraming nagpapakain. Pakainin daw yung tupa. Tingnan niyo po mga kapatid, the elders which are among you, I exhort, who am also an elder. Hindi na sinabi I am Pope. Siya po ay elder na katulad lamang ng mga nasa mga churches. Ano ang kanyang iniutos? Feed the flock of God. Pakanin ninyo. Pakanin ninyo, sinabi ni pangangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Tingnan nyo, kung si Pedro ay Pope, dapat, sabi kasi, si Pope, Pedro, tapos pagkatapos si Linos, dapat si Linos po yung binigyan dito na magpapakain o kaya mangangalaga. Number 2, si Pedro may asawa. Yung Pope ninyo, wala. Ang bihira. Napakalayo. Tingnan natin. Diba? Tingnan nyo, mga kapatid, wala. Kahit sa pagkakilanlan sa tunay na iglesia sa Biblia, i-connect mo sa Roman Catholic Church, napakalayo. Tapos, angkin-angkin kayo na kayo itinayo ni Kristo. Tingnan natin yung references ninyo kung yan ba ay tatayo ngayon, Ayan. So, dito po, kahit naman lang si Apostol Pablo din, meron din siyang mga elders sa verse number 17 ng Aklat ng Gawa. Ito yung nasa Ephesus.
And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. Marami pong elders sa church. Tapos ang sabi niya sa 20:28, take heed unto yourselves, plural, unto all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God. Sila yung nagpapakain, hindi lamang po si Pedro yung nagpapakain. Dito palang palpak po. Palpak. Walang patunay sa Biblia. Dito tayo sa references. Tingnan natin sa references kung totoo ba na si Apostol Pedro po ay si Apostol Pedro ba ay totoong pope? Totoo bang pope si Apostol Pedro? Now, by the way, gagamit tayo ng encyclopedias ngayon. Ito po, gusto ko po ninyong tandaan ito Tandaan po ninyo. May mga lumalabas sa bibig ng mga claim ng mga yan na according to a standard reference, according to standard, wala pong tinatawag na standard reference. Sila lamang yung tumatawag doon. Ang mga encyclopedias, sila po ay tinatawag na references, hindi po standard reference. Sila po ay tinatawag na secular reference. Hindi po yan standard. Ngayon, tingnan natin. Kung ikaw, palpak na sa Biblia, tapos magtitiwala ka sa encyclopedia, ito po ang sabi ng Wikipedia, errors in the Britannica Encyclopedia that had been corrected in Wikipedia, meron palang errors. May mga pagkakamali. Ayan, nasulat po dyan, Tingnan niyo po, mga kapatid, mayroon po tayong sinulat dyan. Tingnan niyo po, These examples, some errors have been corrected in Britannica's online version. These examples can serve as useful reminders of the fact that no encyclopedia can ever expect to be perfectly error-free. Kaya hindi po dahil nabasa mo sa encyclopedia, paniwalaan mo agad. Hindi po, dahil hindi po yan tinatawag na standard reference. Hindi po yan standard reference. Wala pong standard reference. Ano ba ang tawag ng encyclopedia? Ano pong tawag dito? Ang encyclopedia, ang ibig sabihin po, a book or set of books containing many articles arranged in alphabetical order that deal either with the whole human knowledge, a book or set of books. Wala pong tinatawag na standard reference. Pambihira, saan nyo nakuha yung standard reference na yan? Ito pa, an encyclopedia or encyclopedia is a reference work or compendium providing summaries of knowledge either from all branches or from a particular field or discipline. That is just a reference, hindi po standard reference. Kaya titingnan pa rin natin, atin paling bubusihin. Ano yun? Usisahin, Scrutinize natin. Now, dito, tingnan nyo po. Itong papasin na ito, una sa lahat, sa etymology ng Pope na yan. Ang sabi dyan, sa Greek, papas, originally an affectionate term meaning father. Ayan po yung Pope. Later, referring to a bishop or patriarch. Now, ang sabi pa dito sa Wikipedia, the earliest record of the use of this title is in regard to the Patriarch of Alexandria. Yan ang pinaka-earliest record. Hindi po si Pedro. Ang Patriarch ng Alexandria na si Pope Heraclius of Alexandria, that is 3rd century. Hindi si Pedro at si Linus. Ang bira. Walang katotohanan. Now, tingnan natin itong papasin ng Britannica, mga kaibigan. So, ang problema ngayon, kung aling reference ang gagamitin mo. So, dapat kasi, yung reference dapat, tutugma yan sa Biblia. Hindi yung reference ka lang ng reference. Ang Biblia, napakalayo na ninyo. Tingnan niyo po sa papasi, the office and jurisdiction of the Bishop of Rome. Sabi, the Pope
Okay, Father, Greek Papas, who presides over the central government of the Roman Catholic Church. Tingnan nyo yan, ha? Yun yung Pope. Pero si Pedro hindi. Si Pablo hindi rin. Oh, yan po ang presides over the central government. Anong sabi? The largest of the three major branches of Christianity. The term Pope was originally applied to all bishops in the West and also used to describe the Patriarch of Alexandria, who still retains the title. Ngunit may nangyari. In 1073, however, itong si Pope Gregory VII restricted its use to the Bishop of Rome. Ayan, no? Ayan, walang katotohanan po yung mga claim ninyo. Ano pa? Basahin pa natin yung iba pa dito. Early Papacy Britannica, sabi dito. Apart from the allusion, tingnan nyo po, allusion. Tingnan nyo yan, allusion, Apart from the allusion to Rome in the first letter of Peter. Kasi meron kasing nababasa doon sa, the church at Babylon, pero nilagyan nila ng here, para yung Babylon daw, Roma. That is just an allusion. Apart from the allusion to Rome in the first letter of Peter, there is no historical evidence that Saint Peter was Rome's first bishop or that he was martyred in Rome. Pero according to Chismes tradition, he was crucified upside down. Ngayon, tingnan natin. Ano pa ang mga nakasulat dito? Now, in 1939, sabi kasi nila, kami ang tunay dahil yung mga libingan ng mga apostol nasa amin. Paano nyo nalaman? Pwede mo namang ilibing sila doon dahil kayo yung pumatay, pwede yon. Pero dito, tingnan niyo po sa Britannica. In 1939, by the way, ito pong Britannica, siya po ang oldest English encyclopedia po, mga kapatid. Mga 1600s yata ito. Nagsimula na ipiniprint. Tingnan mo. In 1939, what were believed to be Peter's bones were found under the altar of the basilica dedicated unto him. Kasi meron pong St. Peter Basilica. Ang sabi pa dyan, believed to be Peter's bones. Paano nila nalaman na yan po ay buto ni Pedro? Meron bang tag? Yung buto doon, meron bang tag kay Pedro to? Meron bang nakasulat? Kasi nilagyan nga believed to be. Kasi pinaniniwalaan lamang na mga buto daw ni Pedro. And in 1965, itong si Pope Paul VI confirmed them as such. Siya yung nag-confirm. Pambira ito. Napakalaking kalokohan po, mga kaibigan. Kinonfirm niya na mga buto ni Pedro, 1963 siya. 1965, kinonfirm niya na, oo nga, buto nga ito ni Pedro. Paano niya nalaman? Paano niya nalaman? Wag po tayong magpaloko, mga kaibigan. Buto may buto pa si Pedro, 1900s, tapos namatay 2,000 years ago, may buto pa. Pambihira, mga kapatid. Wag po tayong ganyan. Wag po tayong ganyan. Hindi po yan, tamang tingnan niyo po, mga kapatid. Now, ngayon, tingnan natin yung mga claim, Mga claim. Tingnan natin. Ito po yung claim, mga kapatid. Okay. So, uunahin natin sa Wikipedia. Sa Wikipedia, pagka i-search mo, Roman Catholic, ayan po, sabi dito, the Catholic Church teaches that it is the one Holy Catholic Apostolic Church founded by Jesus Christ in His Great Commission. Ang sabi po dito, the Catholic Church teaches. Yung verb na teaches, tumutukoy po yan sa Catholic Church na sila yung nagturo. Ibig sabihin, hindi lang nilinaw pero malinaw na sila po ang nag-claim. Sila lang ang nagtuturo. Ito yung founded by Jesus Christ. Tingnan niyo po, founder. Tingnan niyo ang founder.
Hindi po yan. Tingnan niyo po, founder. Ayan o. Founder. Jesus according to sacred tradition. Ha? Secret tradition lamang po yan. Hindi po sinabi ni Wikipedia na ang Catholic Church founded by Jesus Christ dito, kundi kayo lang yung nagtuturo. Ano pa sabi ni Britannica? Sabi ni Britannica, the Roman Catholic Church traces its history. Kayo lang nag-trace at ang inyong history lang to Jesus Christ and the Apostles. Ha? Ayan o. Traces, kayo lang nagtitrace. Kaya ito po halos puro mga claim. Hindi po sinabi ng according to standard reference. Hindi po sinabing according to standard reference po yan. Sabi ni, tinatawag po sila sa korte, parang tinatawag ang mga encyclopedia, ganito po yan. Ang mga encyclopedia, parang tinatawag po silang mga incompetent witness. Yung para bang hindi sila yung nakakita doon. Kasi po, tingnan nyo, like for example, Britannica, o anumang encyclopedia na gagamitin ninyo, si Britannica yung pinaka-oldest sa mga English encyclopedia. So, ito po ay naitala o nasimulan po itong ginawa, 1600s. Tingnan natin, 1600s. Yung ibang mga piling, meron kasi kayong mga pili, mga 3 o 4 na mga encyclopedia na talagang sinabi, Jesus Christ founded the Roman Catholic Church. Merong mga ganun nga. Pero ang tanong, i-scrutinize nga natin. Kailan ba na isulat at sino ang sumulat niyan? Kasi po, may mga ipapakita tayo maya-maya. Yung mga aklat na mga isinulat, na mga later na, at mga sinulat pa siguro ng mga membro nyo. Tapos iilan lang yon. Yung Wikipedia, Britannica, online, mga malalaking mga encyclopedias, wala dito eh. Bakit? Kasi po, pinipili, alin ang ating paniniwalaan ngayon? Now, kung i-scrutinize natin yung mga gagamitin ninyo, naisulat yan, 1900s, New Book of Knowledge, ano pa? Tapos yung Gloriel pa ay hindi po parehas ang information. Meron po akong Americana encyclopedia, published ng Gloriel, ay hindi po doon sinabi na Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, hindi po. Meron pa ako ipakitang isang Gloriel pa dito, published pa rin. Pero ang nag-publish dyan yata si Walter M. Jackson na isang Katoliko din. Kaya pinipili lang. Ito, malinaw, traces its history. Kayo lang nag-trace. Kasi nga, walang kaalam-alam yung gumawa ng encyclopedia, wala silang kaalam-alam kung ano ang nangyari doon sa mga naunang mga taon, like 33 AD. Kung nagtayo si Kristo doon, ang tanong, saan nila galing yun? Yung mga iilan, meron kayong sigurong 3 o 4. Tapos, gagamitin nyo pa yung kay Saidi, na isang Pilipino, isang Pilipina. So, ang tanong ko sa inyo, kung yan po ang pinaniniwalaan ninyong iilan na mga encyclopedia, na hindi naman lahat, at saka mga sulat pa ng mga Roman Catholic members, so, siguro, kung hindi lahat, kung ako po'y mali na hindi lahat Roman Catholic members, pero ipagpalagay natin, tatanungin nga natin, saan siya galing ng information na yan? Di ba? Pagka masulat niya, founded by Jesus Christ, sino nagsabi sa'yo? Encyclopedia. Sasabihin yan, ang logical answer dyan, meron siyang kinunang reference. Ano-ano ngayon? Saan yung mga reference? Bakit kay Britannica wala siya? Bakit kay Wikipedia wala? At sa ibang mga sa Americana, bakit wala sila? Sila lang ang meron lang yung iilan na binipili ninyo. Gagamitin pa nga ninyo yung Webster Dictionary. Tingnan nyo, naisulat sila 1900s. Anong kaalam-alam nila sa mga pangyayari sa 33, sa 1st, 2nd, 3rd, 4th century na itinayo nga talaga ni Kristo yon? Sasabihin na meron niyang kinunan. Saan? Nakita mo ba? Bakit sila lang? Bakit yung ibang mga dictionary or mga encyclopedia, bakit ibang encyclopedia wala sila? Sige nga. Kayo, tingnan natin. Meron ba? Ito, pangalan, no? Ang pangalan ng Catholic Church, the term has been incorporated into the largest, no? Ginamit po, in-incorporate lamang po ang Catholic Church na pangalan. Dahil wala pong pangalan na yan dati. Yung Catholic Church kasi, ang pangalan na yan,
Ang ibig sabihin ni Ignatius, aggregate of all Christian congregations. Hindi po Roman Catholic Church ang ibig sabihin ni Ignatius. Lahat ng Christian congregation, tinawag niyang Catholic at meron tayong mga ano dyan. Marami mga Christian sa panahon noon. Meron pa silang aklat. In the first 1,000 years, isa lang daw ang Christianity daw, Catholic daw. Itong Polynesianism. 7th century na Christian ito. Itong Montanism. Mga Kristiyano din ito. Itong Novatianism, early Christian din. Pinaniniwalaan nyo yung mga bogus na mga references. In the first 1,000 years, isa lang daw ang reliyon, Catholic Church. Pagka makabasa kayo ng Catholic, hindi po ibig sabihin Roman Catholic yan. Okay, tingnan po natin ha. Yan. Yan na po. Tingnan po natin dito sa documents natin. Dito tayo sa downloads. Okay. Try natin kung atin ba itong ma-edit ba natin ito. O kaya ma-rotate. Kasi may mga nakahiga dito eh. Okay, ito pa. Marami mga references eh. Pero sinisigurado ko sa inyo, hindi lahat ng mga references, mga malalaking mga reference na nagsasabi na itinatag kayo ni Kristo. Iilan lang. At wala pang ito, sabi World History for Postmodern Filipino. Ito sabi Gregorio F. Saidi, Sonia M. Saidi, sulat nila tingnan niyo po, ano nakasulat dito? The Eastern Orthodox Church, the second largest branch of Christianity survived. The Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Tingnan niyo po si Saidi na pinagmamalaki ninyo. Tingnan niyo yan, ha? Sige, screenshot ninyo. Tingnan niyo, ha? Meron pang oldest, sabi daw ni Saidi. So, ano ngayon ang gagamitin niyo pa si Saidi? Sige, tingnan pa natin. Tingnan pa natin yung iba. Wala na dito. Ito pa. Ano pa sabi dito? Ito, meron akong tingnan natin, ma-rotate pa natin. Okay, rotate pala. New Catholic Encyclopedia ito. Volume 3. Okay, New Catholic Encyclopedia. Ano ba nandito? Anong sabi dito? Catholic. The word Catholic means general or universal. From Greek, Katholikos. Sabi dito, originally applied to the universal care and providence of God. By Tertullian, ang ibig sabihin pala dyan, originally applied to the universal care and providence of God. To the general resurrection, according to Theophilus of Antioch. It is still used of those epistles addressed to the church at large and not to particular communities. But today, the term is more often applied to the church founded by Christ, which is of its nature intended for all races at all times. Meron bang sinabi dyan? Roman Catholic Church. The prophets of the law pronounced universal reign of the Messiah. This was established by Christ who spoke of the kingdom which is being destined for all men. Sabi dyan, early church, Didache. Speak of universality of one of the characteristics of Christianity. Hindi po Roman Catholic Church. And Saint Ignatius of Antioch, Smyrna, Lepernia, was the first to use the expression Catholic Church. The growth of the church in the first 2 centuries. Ayan, sabi in the first century, overtaken as a sign of divine origin, since up to the time of Constantine, there were very few material advantages to the obtained by the profession of Christianity. Ayan. Ito pa. The word Catholic is also applied to the teaching and faith of the Church of Christ. And in the sense, it means when what is believed by the whole church.
Thus, Catholic teaching becomes a test of orthodoxy. It is dapat sound doctrine. Paano yan? Finally, the word Catholic is used of individual Christians insofar as they belong to the Catholic Church and are orthodox in their belief. Maraming kahulugan, hindi ibig sabihin Catholic ay ano na. Ano pa? To, Grolier Encyclopedia of Knowledge. Ito sabi. Ano ang sabi dito? Dito tayo sa Roman Catholic. Anong nandito? Roman Catholic is the largest body of Christians in the world. In fact, the church has more followers than all other Christian groups combined and more than non-Christians. About 900 million people are followers of Roman Catholic faith. Of people, 55 million. Roman Catholics believe that Jesus Christ founded their church. Kayo lang yung naniniwala. Roman Catholics believe that Jesus Christ founded. Kayo lang naniniwala, mga kaibigan. Kayo lang. Yan po yung sulat ni Gloriela. Ano pa? Ayan, largest. Yun na yun eh. Ito, ano pa to? Catholic Apostolic na to eh. Apostolic Church, iba na to. Ayan, Encyclopedia of Knowledge yan, nakuha ko. The World Book Encyclopedia. Ito, World Book Encyclopedia. Anong sabi dito? The word Catholic comes from the Greek word Catholicos, meaning universal. It was first used by Ignatius to distinguish the entire body of Christians from individual congregation. No? Iba-iba kasi individual, may mga individual mga congregation, pero to distinguish that, yung kabuuan, body of Christians po ang ibig sabihin doon. Entire body of Christians. Maraming Christian sa panahon noon. Ano sabi dito? Ito na po yung kanina. Okay. Subsequently, the word distinguished true believers from false believers. After the break, 1054, ito yung Great Schism, okay, between the Western Church and Eastern Church, it was used to identify the Western Church. The Eastern Church was called Orthodox. At the time of the Reformation, the 16th century, the Church of Rome claimed the word Catholic as its title over the Protestants. Nag-claim lang. Ayan po yung pinagmamalaki yung references. So, sino ba talaga yung kailan ba? Sino ba talaga nagtatag doon? Saan ba kayo nagsimula talaga? Bakit hindi kayo itinatag ni Kristo? Dahil kayo po ito. Hindi po si Constantine ang nagtatag ng Roman Catholic Church. Hindi ho. Si Constantine, siya lamang po ang nag-legalize sa pag-practice ng Christianity sa kanyang panahon. Kaya naging na-stop yung mga severe persecution sa Christianity. Hindi po nagtayo si Constantine ng iglesia, hindi po. Kaya nung Council of Nicaea sa 325 AD or 313, siya po ay sa 325 AD, tinawag po niya yung mga bishops, yung mga pastors, yung bishops, elders, yun yung katawagan sa Biblia. Tinawag niya upang resolbahin yung Arian controversy or yung hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Hindi po siya nagtatag ng Romano Katoliko. Dito po nagsimula after dito po sa February 380 sa Edict of Thessalonica, pag ni Gratian at saka dito ni Theodosius I, itong emperor, dineklara yung Catholic Christianity na official religion of the Roman Empire. Kaya nabuo po yung state religion. Nung nabuo na ang state religion, mga kapatid, dyan po unti-unting nabuo ang Roman Catholicism. Galing po sa state religion. Kaya nga, kayo po ang state religion ng Pilipinas, ng Spain, ng Italia, ng mga Roman Catholic dominated countries, Brazil, ano pa. So marami po state religion.
hindi po naging state religion ang totoong Christianity, hindi po. Kaya ang mga paganong Romano, inadapt lamang nila. May ibang reference na nagsasabi na inadapt po ng Roman Empire ang Christianity. Hindi po sila na-converted, hindi po sila sumampalataya talaga at naging disipulo, hindi po. Ginawa lang nilang, okay, official religion na natin, since pagano tayo, okay, Kristiyano na tayo. O ano ang resulta? A pagan Christian church. Dinala yung mga belief and practices nila ng pagkapagano, inihalo yung mother and child worship, naging Mary and Jesus. Tapos, marami mga kapatid. Diyan po nagsisimula yung state religion dito sa ano na ito. At diyan po unti-unting nag-develop. Okay, kasi nga nadi-develop po yung ano eh. Ano ang sabi dito? Tingnan niyo po yung development, ha? Tingnan niyo po yung development. Dito, ang development, tingnan natin, ha? Ito yung development para sa kaalaman ninyo. Ayan. Anong sabi ni Pope Gregory I? More than any pope before or after him, laid the foundations for the Roman Catholicism of the Middle Ages. Marami kasing nag-contribute na mga pope sa mga aral. Kaya siya ay isa doon, nag-laid ng foundation sa Roman Catholicism. At sino pa? Yung Pope Gregory VII, siya po yung tinatawag na nag-restrict na yung Pope ay gagamitin lamang ng Bishop of Rome. So unti-unti yung Mariology, yung Mary, 'di ba? Hanggang umabot pa yan ng 1954 yata eh. Yung Immaculate Conception, hindi kasi yan buo yung Roman Catholicism, nag-develop yan, nagpo-formulate yan ng mga maraming 1546, idinagdag yung Apocrypha, nagtatawaging scriptures. Dati hindi yan tinatanggap ni Jerome, ni Luther, hindi nila tinanggap yan na yan po ay secret scriptures. Pero 1946 ginawa, kaya yung Biblia niya naging 72. Yung mga iba pang mga aral, marami. Kaya dito yan nagsisimula. So ngayon, tingnan natin. Tayo. Asan yung tayo ni Kristo dito? Kaya maraming salamat. To God be the glory. Greetings, He has done. At next time, abangan niyo po ang iba pa nating mga live dito. Paki-follow po sa ating page at sa ating YouTube channel, Repentance Apologetics, ang page natin dito, The Real Baptist Christian Apologia TV, para po ma-updated po kayo sa iba pa nating mga pagtuturo dito. Maraming salamat. Abangan niyo po next time ang The Real Baptist Christian Apologia TV.